When the plane landed, we immediately stepped out. Finally, we are in the US soil. Sa medyo malayo, may nag-aabang sa aming isang magarang sasakyan. Nakwento na sa akin ni Guillermo na may mag-aabang daw sa aming sasakyan. Ibang-iba ang pakiramdam ko rito. I feel like I'm flying because I'm thinking my problems was already gone and eased. If you are tired, just tell me so I can carry Erica. Nakangiting anes ni Guillermo habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. No, ayos lang, nanay niya ako kaya dapat kong buhatin siya, may mga responsibilidad ako na kailangan kong gawin at ito ay ang isang ina niya. Kung sasabihin mo, nagkibit balikat siya at nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang makarating, kaagad na yumuko ang isang matandang lalaki sa harap namin na nagpakunot kaagad ng noo ko. He bellowed, "For what? We're just normal people, why he did that thing?" Maligayang pagbabalik, sir. Nakangiting anes ng matanda saka binuksan ang backseat. Step in, ma'am, anito sa akin saka inilahad ang kanyang kamay sa loob na kaagad ko namang ginawa. I stepped in and after few seconds, sumakay na silang dalawa. Si Guillermo at ang matanda. He is the driver. Magkatabi sila sa unahan at naramdaman ko na lang na umandar na ang kotse. So anong nangyari sa bahay ko? Inaalagaan ba ito ng aking mga kasambahay? Napatingin ako kay Guillermo nang tanungin niya ang matandang abala sa pagmamaneho. Of course, they did, they cleaned your house every day, sagot ng matanda. Magandang marinig iyon, Francis, saad ni Guillermo na ikinanguso ko na lang. Francis pala ang pangalan ng matandang ito, but why he bellowed in front of us? Bakit siya yumuko? We're not part of any organizations or what? Maybe Guillermo was a member of some organizations. Guillermo, pwede bang magtanong? Hindi ko na-control ang utak at bibig ko. Gusto kong mahingi ang sagot niya kung bakit yumuko si Francis sa amin, hindi lang talaga ako komportable. Sige, bakit hindi? Sagutin mo ako sa Tagalog, Guillermo. Member ka ba ng mga organisasyon dito sa US? Saklaw ka ba ng mga ipinagbabawal na gamot? Pumapatay ka ba ng tao? I couldn't stop myself. Bigla na lang nangunot ang noo ko nang bigla siyang pumalatak ng tawa, sumabay pa si Mang Francis. Ano namang nakakatawa sa mga tinanong ko? It was supposed to be a serious topic but there they are laughing at me. What are those questions, Clarita? Matawa-tawang tanong ni Guillermo na ikinaarko na lang ng kilay ko. Pero sasagutin kita, first, I'm not a boss, hindi ako miyembro ng kung anumang organisasyon, hindi ako saklaw ng ipinagbabawal na gamot o anuman, and last, I didn't kill people. Why would I do that? Why you ask that shitty questions to me, Clarita? Tumatawa pa rin siya. He bellowed, what does it mean? Naguguluhan kong tanong. Yumuko ako to show my respect. Nanlaki ang mga mata kong ibinaling iyon kay Mang Francis, hindi ako pwedeng magkamali dahil nagsalita siya ng Tagalog. Guillermo, anong ibig sabihin noon? Tanong ko saka naguguluhan pa ring ibinaling ang atensyon kay Guillermo. Akmang ibubuka na niya ang kanyang bibig nang magsalita si Mang Francis. Of course, Filipino ako, hiha. Driver ako ni Guillermo, 15 years na. Nag-iba bigla ang ekspresyon ng mukha ko. Mula sa naguguluhan, napanganga na lang ako dahil sa aking nalaman, Filipino pala siya. Bakit kasi hindi kaagad ako in-inform ni Guillermo? Medyo napahiya tuloy ako. Sorry sa mga tanong ko, don't mind it, it was just a craziness of mine, tapos napunta ang tingin ko sa labas. Inosente si Guillermo, Clarita, kaya alam kong hindi siya magiging miyembro ng anumang mga organisasyon. Hindi rin siya maging boss dahil boss na namin siya, inosente talaga siya, kahit tanong mo pa sa mga kasambahay niya. May ngiti sa aking labi at hiya sa aking muka na tumingin kay Mang Francis. Ako ay humihingi ng paumanhin, why you said sorry? Napatingin ako kay Guillermo nang magtanong siya. Sorry for asking you, hindi ko naman kasi alam na ganito pala ang pamumuhay mo rito sa US, na ipinapakita ang pagrespeto sa pamamagitan ng pagyuko. Sana sinabi mo sa akin noong nasa eroplano pa tayo. I'm not mad. Nahihiya lang talaga ako sa sarili kong katangahan kanina. It's fine, Clarita. Hindi naman big deal sa akin ang mga tanong mo. Hindi ko na siya sinagot at ibinaling ko na lang ang aking atensyon sa labas habang karga-karga pa rin si Erica na mahimbing na natutulog. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero isa lang talaga ang gusto kong gawin. At iyon ay matulog dahil hindi maayos ang tulog ko sa eroplano,
Halos 10 oras kami sa himpapawid kaya napagod ako at gusto ko ng magpahinga. Nga pala, nasa New Jersey kami. Dito pala nakatira si Guillier kaya masasabi kong ang swerte-swerte niya. Napakaswerte niya sina magulang niya sina mama at papa. Ilang minuto pa ang nakalipas, naramdaman kong tumigil na lang ang aming sinasakyan. Pinakatitigan ko ang aming paligid, naglalakihan at nagtataas ang mga gusali ang aking nakita habang may malalaking billboard sa iba't ibang dako. Ibang-iba ito kumpara sa Manila, ang laki ng pinagkaiba. Hoy, Clarita, alis na tayo. Tumango lang ako. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bumukas iyon at hindi ko namalayan na nasa labas na pala si Mang Francis. Thank you po, sabi ko nang makalabas. Saan nga pala tayo pupunta, Guild? Tanong ko nang makalabas na rin si Guillier sa sasakyan. Alam kong pagod ka na kaya magpahinga ka na muna. We will stay there for one day. Mula sa itaas, itinuro niya ang isang penthouse. Alam kong penthouse iyon dahil glass wall ang kaagad kong nakita. Kadalasan sa penthouse ay nasa taas ng hotel o condominium. Hindi nga ako nagkamali dahil hotel ang nasa harap namin. Sige, actually gusto ko na talagang magpahinga. Hayaan mo akong buhatin si Erica, wala akong nagawa kundi ibigay sa kanya ang natutulog na si Erica, thanks God dahil nagkaroon ako ng anak na hindi madaling magising. Matagal matulog kahit na maingay ang kapaligiran. Kaunin mo na lang kami rito bukas ng 10 AM, tapos pasabi na rin sa mga kasambahay na linisan ang bahay dahil darating kami, Guillier said before Mang Francis left us. Nang kaming dalawa na lang, nanguna si Guillier sa paglalakad papasok sa hotel habang karga-karga si Erica. He looks like he is the father of my daughter. Bigla akong napailing nang maisip yun. Before we enter inside the hotel, kinapkapan muna kami ng guards bago kami pinapasok. Natigilan na lang ako nang tumigil si Guillier at humarap sa akin. Just stay here, hintayin mo na lang ako rito, I'll be back in 5 minutes. Napatango na lang ako. He left me. Pumunta siya sa desk ng mga receptionist. Alam kong mayaman si Guillier kaya alam ko ring hindi niya gagawing cheap ang tutuluyan namin. Sa penthouse, na ilang libong dolyar ang renta sa isang gabi lang, so expensive, nakakalaglag ng puri. Maya-maya pa ay bumalik na siya na may ngiti sa labi, let's go? Tumango lang ako at sumakay na kami sa elevator. While we are inside, paimpol akong sumusulyap kay Guillier. I don't know why but this the first time I saw him happy while carrying my daughter. Hindi ko ba alam pero bigla kong naisip at natanong sa aking isip, uhaw ba si Guillier sa anak, like, gusto niya bang magkaanak? Ayos ka lang ba? Bumalik ako sa huwisyo nang magsalita si Guillier. Napalunok ako ng laway at sinagot siya na may ngiti sa lobby. Oo naman, pero parang malalim ang iniisip mo. Wala ito, napakamot na lang ako ng ulo, sabihin mo sa akin ano yon. Ano kasi, may anak ka ba? Bigla na lamang bumukas ang elevator kaya naputo lang itatanong ko sana kay Guillier. Gusto ko lang sanang tanungin siya kung may anak ba siya, hindi ko naman alam na single siya, or baka may asawa pala siya o girlfriend. Nandito na tayo, you should rest, anito saka lumabas na. Napasunod na lang ako nang lumabas siya, naglakad kami patungo sa double door, nasa pinakataas na kami ng hotel at papasok na kami sa penthouse. Ako na ang magbubuhat kay Erica. Ngumiti lang siya sa akin bago ibinigay sa akin si Erica. Tinulak niya ang double door at sabay iyong bumukas. Pagbukas pa lamang noon ay bumungad na agad sa akin ang napakagandang loob. I know, the stuffs in there are so expensive. The furnitures are really expensive. Lahat ng bagay sa loob ay mahal dahil penthouse ito. Ano pat ilang libong dolyar ang ibinayad dito kung hindi rin magmumukhang pangmayaman. Napakaganda ng loob, pangmayaman ang lahat. Bumalik ako sa realidad nang magsalita si Guillier. Ilang beses na akong natutulala. Ilang beses na ring napapansin yun ni Guillier. Mula sa Pilipinas ay naging matulala ako at dinala ko pa yun dito, nakakahiya. Magpahinga ka at ako na ang bahala kay Erica, aniya nang makapasok kami. Hindi na, salamat na lang ako na ang mag-aalaga sa anak ko. Are you sure? Baka maistorbo ka niyan once na magising siya, mahaba-haba rin ang tulog niyan kaya for sure magigising na rin yan maya-maya. Ngumiti ako sa kanya at tinapik ko ang kanyang balikat bago nagsalita, it's fine, magpahinga ka rin dahil alam kong pagod ka rin sa biyahe. Then I left him and entered in a big door. Hindi ako nagkamali dahil kwarto ang napasukan ko. I badly need to rest, I need to gain some energy at baka mahimatay pa ako nang wala sa oras.
Hit-hit ni Cassandra ang sigarilyong hawak habang nakaupo siya sa kama at katabi niya ang matanda. Nakahiga ito habang nakatingin sa kisame. Kakatapos lang nila at gamit ang sigarilyo ay inalis ni Cassandra ang lansa sa kanyang katawan. Dirang-diri talaga siya sa matanda dahil ito ang pangatlo nilang pagsasama. Kadiri at nakakasuka. Gomez pala ang apelyido mo. Matagal ko na yang naririnig kay Isagani. Hindi ko inakala na mag-business partner pala kayo. Renato Gomez, anang matanda na hindi siya tinitingnan. Ang ganda ng pangalan mo pero mukha kang pipitsuging pala ka, aniya. Biglang umupo ang matanda at masamang tumingin sa kanya. What did you say? May galit sa tono nitong tanong sa kanya. Ang sabi ko, napakaganda naman ang pangalan mo. Kahit nandidiri, hinawakan niya ang pisngi nito at masuka-sukang idinikit ang kanyang labi sa labi nito. Ayaw niyang makulong kaya ginawa niya ang bagay na ito. Kung wala nga lang siyang atraso ay baka hindi ito dadating sa ganitong sitwasyon. My girl, gusto mo samahan kita sa dinner? Umalis si Renato sa kama na hubot-hubad, pinulot nito ang mga nagkalat na damit sa sahig bago sinimulan iyong isuot. Hindi na, baka hinahanap na ako ni Isagani. Bumaba na rin siya sa kama at sinuot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Walang paalam siyang lumabas sa kwarto ng matanda at naglakad sa hallway pababa sa bahay. Malaki ang bahay ng matanda kaya ilang minuto pa bago marating ang hagdan pababa sa unang palapag. Nang makalabas ng bahay ay kaagad siyang sumakay ng kanyang sasakyan at mabilis iyong pinaharurot pa uwi sa bahay ni Isagani. Sa totoo lang ay hindi niya ito kotse dahil kay Clarita talaga ito. Nga pala, isang buwan na niyang hindi nakikita ang kapatid. Bakit niya ba ito iniisip? Mortal niyang kaaway yon. Napabuga na lang siya ng hangin mula sa bibig at tinodo ang bilis ng takbo ng sasakyan, hanggang sa may makita siyang papalibang bata. Huli na para iiwas niya ang kotse dahil sumalpok na yun sa bata. Ang bata ay tumalsik sa damuhan. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Cassandra nang makitang walang malay ang bata na nakahiga sa damuhan, mukhang patay na rin. Hindi ito maaari, anes niya saka mabilis muling pinaharurot ang sasakyan paalis sa pinangyarihan ng krimen. Pasalamat na lang siya at walang nad ang mga sasakyan kung hindi ay baka kinuyog na siya ng mga ito, ang mas malala ay baka ikulong siya. Nang makarating sa harap ng bahay ni Isagani, imbis na pumasok ay kinuha niya ang kanyang cellphone sa sling bag at tinawagan doon ang kaibigan. Bria, pumunta ka rito at magsama ka ng mga taong mapagkakatiwalaan, may ipapautos ako sa kanila. Hintayin mo ako, pupunta na ako kaagad. Nang marinig iyon mula sa kaibigan ay pinatay na niya ang tawag at napaubab na lamang sa manibela ng kotse. Iniisip niya ang katangahang ginawa niya. Paano kung napatay niya ang bata? Paano kung patay nga iyon? Siya ang sisisihin kaya isang ideya ang naisip niya. Halos kalahating oras ang lumipas nang may kumatok sa bintana ng kotse. Nang makita niyang si Bria iyon ay kaagad niyang binuksan ang pinto at mabilis iyong niyakap. Ano bang nangyari, Cassandra? Naguguluhang tanong ng kaibigan niya. May nabangga akong bata, Bria, hindi ko alam kung buhay o patay pa ba yun. Basta wala siyang malay sa damuhan, natatakot niyang anes. Oh, bakit mo ako pinapunta at sinabi mo pang magsama pa ako ng mga taong mapagkakatiwalaan? Inangat ni Cassandra ang ulo sa dalawang lalaking nasa likod ng kaibigan niya. Gusto ko lang gawin niyo ang utos ko. Ano ba yon? Cassandra tanong ni Bria at mukhang naiinis. Gusto ko lang na despatsyahin niyo ang kotseng ito, ihulog niyo sa bangin, ilubog niyo sa ilog, sunugin niyo, o anuman, huwag lang makikita ang kotseng ito. Magbabayad ako sa inyo kapag ginawa niyo yon. Ang dali lang naman pala, mas malala pa riyan ang nagawa namin, hindi ba pare? Tanong ng isang kasama. Oo, tama ka, sagot ng isa sa kanila, wala akong paki basta ayaw kong makikita pa itong kotse na ito, okay. Mas maigi kung sunugin nyo na lang para wala nang makakita, aniya saka pumasok sa loob at kinuha ang sling bag at cellphone. Mula sa loob ng sling bag, inilabas niya ang isang envelope yun ng pera na ibinigay sa kanya ni Renato bago sila magtalik. Ayan, bayad na kayo kaya gawin nyo ang utos ko. Saad niya saka ibinigay kay Bria ang envelope, hatiin niyo yang tatlo, despatsyahin niyo ito ngayon din, mag-ingat kayo at huwag kayong papahuli. Makakaasa ka Cassandra dahil maaasahan ang dalawang ito, ani Bria. Basta't mag-ingat kayo, walang sabi siyang umalis sa harap ng pinto kaya pumasok na ang dalawang lalaki sa loob ng kotse habang si Bria naman ay pumasok sa backseat, nagbabay pa ang kaibigan niya bago yumandar ang kotse papalayo sa kanya. Napabuga na lang siya at pumasok na sa bahay ni Isagani.
Nagising na lamang ako ng makarinig ng kanta kung saan kaagad kong binuksan ang aking mga mata at ang chandelier ang kaagad kong nakita. Naiiling na ibinaling ko ang aking atensyon sa may pinto, who was singing. Ano ang nangyayari sa akin, mula sa labas ng kwartong aking kinalalagyan, nanggaling doon ang tunog ng piano habang sinasabayan ng pagkanta ng isang lalaki, ang ganda ng kanta at ng boses ng kung sino man yun. Nakangiti kong ibinaling ang aking atensyon kay Erica na mahimbing na natutulog at hinalikan ko ang kanyang noo bago ako naglakad palabas ng kwarto. Nang may tulak ko ang pinto sa medyo malayo ay may nakaupong lalaki at sa harap niya ay may piano. Nakaangat ang kanyang mga braso kaya malamang siya ay nagpapatugtog noon at malamang ay siya rin ang kumakanta. Curiosity really kills me nang mapag-alaman kong si Guillier iyon. Oo, si Guillier ang kumakanta. Napangiti na lang ako nang muli siyang kumanta. Hindi ko naisip na magaling palang kumanta itong si Guillier. Hindi ko alam na ito pala ang talent niya. Nakangiti pa rin ako at naglakad patungo sa kanya saka humilig sa tabi ng piano at pinakatitigan siya. Nagulat siya pero imbes na tumigil, nagpatuloy lang siya. Napapikit ako ng mga mata at may isang bagay na tumatak sa isip ko. Iniisip kong nakaiwas ba ako sa isang bala o nawala lang ang mahal ko sa buhay. His voice was really beautiful, para siyang babae sa paningin ko dahil sa malumanay na boses niya. The song he chose is my favorite. I love that song since when I was 24, his voice was really beautiful like he was a professional singer. I love him, no his voice only, I only love his voice, not his personality. Then after that, inalis niya ang kanyang mga kamay sa keyboard na ikinabitin ko, masaya siyang nakatingin sa akin, ang gwapo talaga ni Guillier. So, rate mo ang boses ko, mula sa ang pinakamataas ay 10 at ang pinakamababa ay 1, nakangiti niyang sabi. Ngumiti ako na may pang-aasar, isa lang ang tinig ko sa boses mo, di ko gusto, syempre, ako just kidding, bigla na lang nangunot ang noo niya at kaagad na sumimangot ang kanyang mukha. I'm just kidding, Guillier, maganda ang boses mo. Hindi lang 10 dahil napakaganda talaga ng boses mo, your song is my favorite song, so, I will rate your voice to 101, your voice was really beautiful. Mula sa kanyang mukha, gumuhit ang ngiti dito, maraming salamat, Clarita. Tumayo siya mula sa piano bench at walang salitang yamakap sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako pumalag sa yakap niya, hindi na rin ako na-awkwardan sa kanya. I slept then this was happened, hindi ako nailang habang nakakulong ako sa naglalakihan niyang mga bisig. Bahala ka, Guillier, nakangiti kong sabi nang umalis siya sa pagkakayakap sa akin at bumalik sa piano bench. Gutom ka na ba? Don't worry dahil paparating na rin ang pagkaing in order ko. Tumango ako, kaya kong maghintay, Guillier. Umalis ako sa pagkakahilig sa tabi ng piano at naglakad patungo sa terrace ng penthouse. Ang ganda ng view, ang ganda-ganda talaga. Ibang-iba ito kaysa sa Manila. Ang daming naglalakihang mga building habang may mga billboard doon ng mga sikat na artista. Kita ko rin ang word na Hollywood, dahil tapat lang ng penthouse kung saan iyon nakatayo. Ang ganda ng New Jersey, I really love its view. Ayos ka lang ba? Narinig ko ang boses ni Guillier sa likod ko. Ayos lang ako, actually, ang saya-saya ko nga dahil ang ganda ng mga nakikita ko. Ibang-iba ito sa pinanggalingan ko. I love the view, the beautiful view, sabi ko habang may ngiti sa mga lobby. That's good, makakatulong yan sa pag-move on mo sa issue, maybe it will ease all the negativity in your mind. Sana nga sa paglisa namin ay makatulong ito para makalimutan ko ang lahat ang panloloko sa akin ni Isagani at Cassandra. Hinding-hindi ko nalilimutan ang ginawa sa akin ng dalawa, ang lokohin ako behind my back, sariwang-sariwa pa sa aking utak ang isang imahe, tandang-tanda ko pa kung paano ko nakitang nakapatong si Isagani kay Cassandra, that scene really kills me. Hinding-hindi nawala yon sa aking utak. Thanks for this, Guillier, thanks for helping me para matanggal ang masasakit na aking alaala kina Isagani at Cassandra. Hindi ako sinagot ni Guillier at naglakad lang siya sa tabi ko at tumingin din sa ganda ng tanawin. Ilang pulgada lang ang layo namin, pero hindi ako nailang. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi, marahil ay baka malaki na ang tiwala ko sa kanya dahil inalagaan niya ako, mabuti siyang tao, mabuting lalaki. Hindi ka na naiilang sa akin, Clarita. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo at ibinalik din yun sa magandang view. He really asked that? Hindi na niya dapat tinanong dahil hindi na talaga ako naiilang, but I'll answer his question.
Hindi, bakit mo naman naitanong? Gilier, bigla na lang akong napatingin sa aking kamay na nakakapit sa railings ng ikulong iyon ni Gilier ng sarili niyang kamay. I froze because of that. This is the second time he held me. Sorry for what happened before, sorry for letting myself eat my dignity, sorry, I'm really sorry. Ginawa ko yun sa'yo dahil sa kalaasingan ko, I'm really sorry, Clarita. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay sa railings at ang kanya namang kamay ang hinawakan ko. Minaas sa masahe ko yun ng ilang segundo bago nagsalita. We did that because of our drunkenness. Yes, sabihin na nating nagawa natin iyon dahil sa ating kalasingan, pero hindi natin iyon sinasadya. We can't control ourselves kaya nagawa natin ang bagay na iyon na dapat hindi naman ginagawa ng hindi pa kasal. Pinapatawad na kita, Gilier. I'm sorry din. Kalimutan na natin yun. Napangiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap ko siya dahil gusto kong ipakita na napatawad ko na siya. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik na ikinangiti ko na lang. I'm really sorry, sabi niya sa pagitan ng aming pagyakap. Ayos lang, tinapak ko ang balikat niya at iniwan siyang mag-isa. Kaagad akong pumasok ng banyo dahil nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Matapos magbawas ay naghugas ako ng aking kamay at lumabas na ng banyo. Sa may island counter, may mga nakapatong na supot habang si Gilier ay abala sa pag-aayos ng mga pinggan, mga pagkain siguro yun. The dinner is ready, masigla niyang anas, maliligo lang ako. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at pumasok na ako sa kwarto kung saan ako natulog kanina. As usual, tulog pa rin si Erica. Hindi ko napansin na may banyo pala sa loob ng kwartong ito, idi sana dito na rin ako nagbawas. Naiiling akong pumasok sa banyo at inisa-isang tanggalin ang aking mga suot bago ako pumailalim sa shower na naglalabas ng maligamgam na tubig. Bakit ang dami mo namang in-order na pagkain? Nagtataka kong tanong kay Gilier nang mapansin ang napakaraming pagkain sa island counter. Halos mapuno na kasi yun ng mga pagkain, halos lahat ay mga Filipino foods. It's fine, kung hindi man maubos, we can stock it to eat tomorrow morning, aniya at nagsimula ng kumain. Gulat akong napatingin sa kanya dahil imbis na gamitin niya ang mga kutsara at tinidor ay nakakamay lang siya, kumakain siya habang gamit ang kamay niya. Ayaw mong magkutsara at tinidor, tanong ko, na, mas gusto kong magkamay, ngumiti lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Sunod-sunod akong napailing dahil sa tinura niya, may ngiti sa aking lobby dahil masaya lang ako kasi kahit na nakatira siya rito noon ay ginagawa niya rin kung paano kumain ang mga Filipino. Marami ang pagkaing nakahain kaya hindi ko alam kung ano ang kakainin ko, hanggang sa mahagip ng mga mata ko ang isang bowl ng ulam. May bigla akong naalala, it's adobo, Isaganis favorite food. Anong nangyari, Clarita? Okay ka lang? Napatingin ako kay Gilier nang magsalita siya na medyo hindi ko naintindihan. Pagtingin ko sa kanya ay natawa na lamang ako nang makitang punong-puno ng pagkain ang kanyang bibig at halos pumutok na yon. Don't speak when your mouth is full, parang batang sabi ko sa kasinalina ng tubig na may lemon ang isang baso saka iyon iniabot sa kanya. Heto, lunukin mo ang pagkain sa bibig mo at inumin mo itong tubig. Ipinatong ko sa harap niya ang baso, kaagad namang niyang ninuya at nilunok ang pagkaing nasa bibig niya saka inisang lagok ang tubig na nasa baso. Thanks, nakangiti niyang anas, you're welcome. Again, don't speak whenever your mouth is full, lunukin mo muna bago ka magsalita. Natigilan na lang ako nang bigla siyang dumighay, ang lakas noon dahilan para maiiwas ko ang aking paningin. Inikat ko ang stool na aking kinauupuan at itinago ko ang tawa ko roon. So shameless. Nakakatawa rin pala itong si Gilier. Singer na nga, komedyante pa. I'm really sorry, Clarita. Bye for now, I think, I need to take a pee. Saad niya sa kagaralgal na tumakbo patungo sa banyo habang sapo-sapo ang pagitan ng hita niya. Nang mawala siya sa paningin ko, doon ay lumabas ang aking impit na tawa. He's funny, he made my problems gone because of his funny moves. What is the meaning of this? Let me enter in my company, that's mine. Bakit hindi niyo ba ako pinapapasok? Galit na tanong ni Isagani sa guard nang harangin siya ng akmang papasok na siya. Sorry po, Sir Isagani dahil inutos po ni Madam na huwag na raw po kayong papapasukin dito, anang guard na ikinainis niya. So, susundin mo pa si Mama kaysa sa akin na boss mo, I'm your boss, so, let me in my own company. Papasok na siya nang harangin siya ulit nito, get out on my way, sigaw niya dahilan para magtinginan ang mga taong nasa loob.
Sorry po talaga sir, sinunod lang po talaga namin ang utos ni madam na huwag na raw po kayong papasukin dito dahil hindi na raw po sa inyo ito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng guard, tiimbagang siyang hindi makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali dahil sinabi nito na hindi na sa kanya ang kumpanyang nasa harap niya. Hindi, nagsisinungaling siya, you're just lying, bastard, let me in my own company, no one can own this building because this is mine, only mine. Galit niyang anes at pinilt ulit ang sarili na makapasok pero hindi talaga nagpatinag ang guard. Tumigil ka, Isagani, huwag kang gumawa ng eksena. Napatingin siya sa likod ng guard, ang kakarating lang na lalaking iyon ang nagsalita, kilala niya yon. It was his uncle, it was Uncle Nicasio. Tito Nicasio, aniya, ako na ang bahala rito, anang Uncle Nicasio kaya umalis ang guard at nanatili ito sa tabi ni Uncle Nicasio, umalis ka na. Isagani dahil wala ka ng lugar sa gusaling ito, matigas na anito na ikinakunot noo ni Isagani. Anong ibig sabihin nito, Tio? Naguguluhan niyang tanong. Dahil ako ang bagong CEO dito, nakipag-ugnayan sa akin ang papa mo at sinabi niya na gusto niyang palitan ko ang posisyon mo. Nang walang salita, tinatanggap ko ang kanyang alok na maging isang CEO ng kumpanyang ito. Ngayon, umalis ka na, wala kang lugar dito, bulalas nito sa kanya at para siyang asong pinapalayas pero hindi siya nagpatinag. Stop joking me, Uncle Nicasio, hindi gagawin yun sa akin ni Papa. He should contact me first, I don't believe you, you're just lying to me. I am not lying to you, Isagani madiing saad nito sa kanya na sunod-sunod niyang ikiniling. I don't believe you, sigaw niya at tumakbo papasok pero mabilis ang mga kamay ng Uncle Nicasio niya, kaagad na nakuha nito ang baril na nasa guard at itinutok yun sa kanya na ikinatigil niya. Isang maling galaw mo pa at hindi ako magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo pagbabanta nito. Tumiimbagang lang siya bago tiningnan ng masama ang nasa harap. Hindi pa tayo tapos, Uncle Nicasio, I'll be back, galit niyang sabi bago tuluyan ng umalis. Gigil siyang sumakay sa kanyang sasakyan bago yun pinaharurot pa uwi sa kanyang bahay. Nang makarating, bumungad kaagad sa kanya ang mama niya habang walang habas na sinasabunutan si Cassandra papalabas sa gate, kaagad siyang lumabas sa kotse at lumapit sa dalawa bago inawat. What is happening here, Mama? Tanong niya at inilayo rito si Cassandra na ngayoy nakayakap na sa kanya. Oh, my bastard son is here, by the way. Gusto ko lang sabihin na hindi na kayo titira sa bahay na ito, saad nito at umalis sa harap niya. Kaagad na ibinaling ni Isagani ang kanyang atensyon sa bahay at mula sa may pinto, may tatlong lalaking naglalagay ng harang at kadena roon, binitawan niya si Cassandra at hinabol ang kanyang mama. Mama, what is the meaning of this? Tinanggal na nga ako ni Papa sa kumpanya tapos pati naman itong bahay ko ay idadamay nyo, that's so unfair, Mama. Naka-crossed arms siyang hinarap ng mama niya saka ngumisi. We planned this, Isagani, natanggalan ka ng posisyon sa kumpanya dahil suwail kang anak. Kung gusto mong bumalik doon, magkadkad ka ng sahig. At hindi mo bahay ito, itinuro nito ang bahay na nasa harap nila. That's mine, pera ko ang ginamit ko para bilhin yan, that's not yours kaya simula ngayon, umalis ka na dahil hindi mo na mapapasukan yan, mas hahayaan kong mabulok ang bahay na iyan kaysa naman magsama kayo ng malandi mong kabit. At bumaling ang atensyon nito kay Cassandra na hindi makatingin ng diretso sa mama niya. This is too much, Mama, klaruhin mo nga ako, tinatanggalan mo ba ako ng yaman, or should I ask, pinapahirapan mo ba ako? Tumaas ang boses niya dahil sa inis. Exactly, you pointed it parusa yan bilang sa pangangabit at panloloko mo, you ruined your family. Isagani, sinira mo ang pamilya mo nang dahil lang sa babaeng yan, tinuro nito si Cassandra. Well, mabuhay kayo ng inyo, magsaka kayo sa bukid, hindi naman ako masamang ina Isagani, kaya yung iyon ay yung farm sa Batangas. Doon kayo tumira ng kabit mo, please, Mama, I'm begging you, don't do this to us pagmamakaawa niya. Beg, kneel, and plead on me, I don't care, ayusin mo muna ang buhay mo, Isagani wika nito sa kanya saka siya tinalikuran. Wala kang kwentang ina, sigaw niya dahil sa nararamdamang galit at inis. Galit na tumingin ang kanyang mama bago isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Don't ever say that to me, Isagani, ako dapat ang tumawag sa iyo niyan dahil yun ang totoong ikaw, you're a shameless bastard, gigil nitong Anes sa kanya na ikinaluhan na lang niya. Tumigil ang mama niya sa paglalakad nang lumabas ang isang matanda sa kotse na malapit lang sa kanila, it was his papa. You're not my son anymore,
Gilier is better than you, Isagani, because starting today, you're not my son, you're just a beggar for me. Dinuro-duro siya ng kanyang papa at bumalik na sa kotse nang maglakad na ang mama niya patungo roon. No, sigaw niya at napaluhod na lamang habang tinitingnan ng papalayong sasakyang lulan ang kanyang mga magulang. No, it can't be, aniya pa sa kagalit na sinuntok ang